Fast break na! Ano, tara? Sa panahon ngayon, tayo ay nasa digitalization age na. Napabilis ito ang mga serbisyo gaya na lamang ng pagbabayad ng bills at pagta-transfer ng pera. At kasama na dyan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Halimbawa na lamang dito sa DSWD, particular na sa pagkuha ng travel clearance at certificate of exemption para sa mga batang aalis ng bansa. At para malaman ang proseso nito, makakasama natin si Ma'am Catherine de la Cruz mula sa Protective Services Bureau ng DSWD para malaman natin ano nga ba ang papel ng digitalization sa mas accessible at mabilis na pagkuha ng mga permits na ito. Pero bago ang lahat, Ma'am Catherine, ano nga ba ang lumang proseso ng pagkuha ng travel clearance at certificate of exemption? An applicant has to go to the regional office, dala-dala niya yung kanilang requirements, and then pipila siya sa regional office natin para mag-submit ng application for travel clearance or certificate of exemption. So, ibig sabihin, kung galing ka ng probinsya, pupunta ka sa regional office, bibiyahe ka pa, gagastos ka ng pamasahe. Kasi yung mga iba rin nating mga applicants galing abroad din. So they have to travel by plane, yung mga parents na OFW. So yun yung manual application dati. Pero noong February 18, 2025, inilunsad ng DSWD ang digital o online platform para sa pagkuha ng travel clearance at certificate of exemption. Ito ang tinatawag na DSWD Minors Traveling Abroad System o DSWD MTA. So Ma'am Catherine, ano nga ba ang bago sa pagkuha ng mga permits na ito? So ngayon naman, digital na. So at the comforts of their home, they can apply. They just have to log in dun sa ating website. And then, pwede na nilang upload lahat ng mga documents doon. Application, uploading, pagbabayad, online na lahat yon. And then, there is an interview. And then, issuance doon na din. Kapag naipasa na lahat yung interview and yung verification, ang downloading ng travel clearance is doon na rin sa portal nila. Halimbawa, ang Region 4B, ang opisina niyan ay nasa Manila, so they have to travel pa rin. Kahit na may SWAD naman din, they have to travel. Pero this time, we're bringing the service to their homes. They save the pamasahe and pati yung kanilang oras. Kasi pwede nilang gawin yan after work. Or even, yung mga parents na nag-work, pwede nila during lunchtime, they can apply. 24/7 naman po, pwede nilang isubmit yung application nila. Ma'am, nabanggit niyo po kanina ang ating mga overseas Filipino workers o OFW. Pwede po bang mag-apply sa mga ganitong dokumento ang mga parents na OFW at hindi na kailangang umuwi pa? Isa sa mga kagandahan ng online is ang ating mga OFW, kahit na anong time zone man sila nasaan, pwede pong mag-apply, hindi na nila kailangan umuwi para magpunta rito sa regional offices or sa central office. They can just log onto the website and then apply. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino at suportado ito ng DSWD bilang bahagi ng pagsabay sa makabagong panahon na daan tungo sa mas ligtas at mas mabilis na serbisyo sa publiko. Muli, ako po si Luis Roque serving you with extra love and extra care. See you again next week dito sa Fast Break!